Kayo na nga itong naglagay ng basura sa harap ng bahay namin. Kayo pa itong nagmamatapang. Wow. Kala mo kung sino? Okay, Ate, Tama na yan. Kaya oh. Shell, pumasok kayo sa loob. Ako nakakausap. Ako na bahala dito. Hindi. Ang yayabang ng mga to, kala mo kung sino sila mayayaman eh. Eh, ano gusto mo mangyari, ha? Nagkatapon na kayo basura, di ba? Ikaw itong mayabang eh. Ako mayabang. Eh, kung Ate, pagsasampalin ko ate. kaya mga pagmumukha ninyo, nang mabawasan na makakapalan yan, ha? Ay, yayabang Shell, yun na. nakakahiya. Ewan ko sa'yo, napakabungangera mo. Konting problema lang, tumatala ka kagad. Palibhasa, wala kang mga magulang. Kaya walang nagturo sa'yo ng tamang asal. Ano sinabi mo? Ate! Ulitin mo ang sinabi mo! Tama na yan. Tara na. Ano ginagawa mo dito? Ate, sino siya? Hindi ka kung... Ang tatay natin. Ang tatay nating walang pakialam sa atin. Tara. Shell, tatanungin mo yan. Tatay lang siya sa papel. At hanggang doon na lang yun. Resha, anak. Anak? Nasaan ka nung kailangan ka namin, ha? Nasaan ka nung namatay si nanay? 20 taon. Ni hindi mo nga naabutan nung pinanganak si Nick? Tapos tatawagin mo kaming anak? Ni hindi mo nga naisip na umuwi dito sa Pilipinas? Hindi ako makauwi. Illegal ako sa Japan. Kinailangan ko magtrabaho para mabigyan kayo ng magandang buhay. Pinili ko ang trabaho para sa inyo. Para sa amin ba talaga? Para dyan sa sarili mo. Mapapatawad pa kaya nila Rachel at Nick ang kanilang ama? Sundan natin ang kwento sa bagong 2-part episode ng Tadhana. Pasensya ka na, Margie, kung hindi man lang kita nabisita sa ospital. Hindi man lang kita naalagaan. Alam ng Diyos na gusto ko nang umuwi. Pero tuwing naiisip ko ang sitwasyon natin, mas lalo kong kailangan tiisin. Ang lungkot sa Japan para lang mabigyan kayo ng magandang buhay. Kahit kapalit pa nun ang malayo ko sa inyo. Ang laki ng kasalanan ko sa inyo. Patawarin po ako. Tatang, okay lang po ba kayo? Teka. Parang wala naman naipit na ugat. Parang muscle lang sa pagkakahulog ninyo. Teka. Hindi. Oo, okay na po ba? Okay na. Salamat, ha. Ang galing mo naman. Nurse ka ba? Hindi po. Physical therapist po. Kaya lang, hindi ko natapos yung kurso ko eh. Kaya nag-masayista na lang muna ako. Ay, ito nga po pala yung calling card ko po. Alam niyo na, pag medyo umiidad, tumatanda, kailangan na ng... Kasi tumatanda na ako. Ilang taon na po ba kayo? 60 na ako. 60. Pero, huwag mo naman sana akong tawaging tatang. O 60. Matanda na po talaga kasi kayo. Sakit mo naman talagang magsalita, ano? Ay, pero kahit naman po 60 na kayo,
bagets na bagets po yung datingan ninyo. Kaya hindi ko na po kayo tatawagin na tata. Salamat. May kasama po ba kayo? Hindi. Wala. Ang dami niyo po palang perang dala. Mag-iingat po kayo ha, kasi madami manloloko dyan sa labas. Sige. Salamat ulit, Sige. Anong ginagawa mo? Hatid ko na po kayo kasi baka mahirapan kayo lumabas. Dami po kayong dalang pera, madaming manloloko ngayon, tsaka baka mahirapan po kayo makauwi. Kaya halika na po, samahan ko na po kayo. Sigurado ka bang okay lang sa'yo? Yes po, halika na po. Sige. Yeah. Dahan. Salamat, Ano ba yan? Ano? Kumalma nga kayo. O ito itong sinig kasi. Ate, magpa-plant na ng bulb. Alam mo, Rachel, ikaw ang may problema. Simula nang dumating yung tatay mo, palagi nalang mainit yung ulo mo. Bakit naman kasi bumabalik pa yung dito? Rachel, kung hindi dahil sa tatay nyo, hindi kayo makakapagtapos ng pag-aaral ni Nick. Saka tong bahay na to, wala to kundi dahil sa kanya. Pwede ba muna natin pag-usapan yan? Ano ba? Ano nga ako? Sabi mo, tuturuan mo. Hindi mo. Mga anak, kaibigan ko nga pala, si Christine. Nakilala ko siya sa sementeryo. Tinulungan niya ako makauwi. May beer house na pala ngayon sa sementeryo. Ay, ma'am, hindi ho ako ganong klaseng babae. Tinulungan ko lang si Mario kasi natapilok siya sa sementeryo kanina. Wala akong pakialam kung sino ka. At wala akong pakialam sa inyong dalawa. Nak, huwag na mo magsalita ng ganyan. Mario, una na ako. Buti pa nga. Rachel, ganyan na ba talaga kababa ang tingin mo sa akin? Na kailangan mo basusin yung bisita ko. Bakit? Hindi rin ba pambastos yung ginagawa niyo sa nanay? Kung sino-sinong babae ang pinapapunta niyo dito? Nawala lang ang nanay. Umaasta na kayong binata. Rachel! Rachel! Oh, Mario, halika, pasok ka. Puka muna. Salamat. Kamusta ka? Ito. Okay lang naman. Ay, teka lang pala ha. Paghahanda kita ng Ay, pagkain. hindi. Huwag na. Okay na ako. Huwag ka nang mag-abala. O naman, sige na Mario. Kumaga parang pambawi ko na lang yun sa abala na ginawa ko sa bahay niyo nung isang araw. Naku. Ako nga yung nahihiya sa'yo. Kaya nga ako nagpunta dito para humingi ng dispensa sa sinabi ng anak ko. Hindi, okay lang yun. Anak mo naman yung may kasalanan sa akin eh. Iba yung ugali ng anak mo niya. Ano po ba talaga yun? Ano kasi, malaki kasi ang kasalanan ko sa kanila. 10 taong gulang pa lang si Rachel at kakapanak pa lang kay Nick nung umalis ako ng Pilipinas. Nagtrabaho ko sa Japan pero illegal ako doon. Pagkatapos ng ilang taon, naisip ko na mas kailangan ng pamilya ko ang pera kaysa sa akin. Kaya, ayun. Nagtuloy-tuloy ang trabaho ko sa Japan kahit napatago. Kaya, nahirapan akong umuwi dito sa Pilipinas. Tapos, namatay yung asawa ko. Nilibing siya. Hindi man lang ako nakapunta. Pero alam mo, nagpakalayo-layo ka na nga eh. Para sa kanila. Kung tutuusin, dapat nga nagpapasalamat sila sa'yo. Salamat, Christina. Kasi, kahit na papaano, may isang taong nakakaintindi sa akin. Wala yun. Basta nandito lang ako, ha? Oh, teka lang. Kukunin ko na yung pagkain. Teka lang, ha? Diyan ka muna, ha? Diyan ka muna. Ako na ho dyan. Ay,
Pasensya na kasi parang mahuhulog na kaya ayusin ko sana. Hindi. Ayos lang ako. Bisita po kayo ni... Oh, Carlo, dito ka na pala. Carlo, si Mario. Mario, si Carlo. Kapatid ko. Oo nga. Ate, siya pa rin nakikwento mo sa akin. Nice meeting you, Mang Mario. Nice meeting you too. Sige na, Mario, umupo ka na. Kukunin ko na yung pagkain. Sige. Ay, teka lang pala. Kamusta na pala yung paa mo? Ayos na. Hindi na kumikirot. Mamaya, mamasahihin ulit kita, ha? Doon tayo sa loob ng kwarto. Hindi na. Okay na ako. Mario, huwag ka nang mahiya. Meron ako mga kliyente na pupunta talaga dito para magpamasahe. Nako, Mang Mario, masarap magmasahiyang si ate. So ano pala naging trabaho mo sa Japan? Ako, marami akong naging trabaho doon. Una, construction worker. Tapos, matapos ang 6 na buwan, pinuntahan ko yung kakilala ko doon na doon nakatira. Pumasok naman akong mangingisda. Tapos, naging waiter din ako sa restaurant. Tapos, nag-alaga rin ako ng kabayo. Marami. Mahirap mag-TNT sa Japan, ha? Sobra. Naku, sabi nga yung mga Hapon doon na pagkakamalang iligal. Singgit, bilog, maitim, maputi, lahat sinisita. Kaya nga ako, lahat ng pag-iingat ginawa ko doon. Siguro, malaki ang kita mo dun. Ang laki kasi ng bahay mo. Malaki nga. Pero, mahal mamuhay sa Japan. Lahat nga ng sweldo ko eh. Lahat pinapadala ko sa pamilya ko. Kaya ako, yun, tigis-tigis lang. Halos wala nga matira sa akin. E di, milyonaryo ka na ngayon. Hindi naman. May kaunting ipon lang. Alam mo, sa tingin ko, kailangan naghahanap ka na ng makakasama mo sa buhay. Nako, kakauwi ko pala ng Pilipinas. Magulo pa sitwasyon. Hindi mo na masasabi yan, lalo na kapag nahanap mo na yung the one. The one? Yung makakasama mo habang buhay. Ikaw ba? Nahanap mo na ba yun? Mukhang makakahanap na. Christine! Christine! Relax. Yung kapatid mo. Hayaan mo siya. Ang ganda-ganda mo. Salamat. Sana ako na lang yung lalaking hinahanap mo. Bakit hindi? Ang pagkikitang yon nila Mario at Christine ay nasundan pa ng isa pa at isa pa hanggang unti-unti ay nagkaroon ng relasyon ang dalawa. Dahil may edad na si Mario, hindi pa rin siya makapaniwalang may isang babae na muling iibig sa kanya. Lalo na't kasing bata ni Christine, kaya naman hindi rin maiiwasang magtaasan ang mga kilay ng iba.
Totoo ba yung sinabi mo sa akin kanina? Yung sana ako lang. Naku, huwag mo intindihin yun. Nabigla lang talaga ako. Tsaka alam ko naman na hindi mo kayang seryosohin yun eh. Yun ba ang iniisip mo? Bakit? Hindi ba? Alam ko naman kung gaano kalaki ang agwat ng edad natin eh. Sa kung tutusin nga eh. Parang anak na lang kita. Mario, walang edad sa pagmamahal. Lalo na kapag nakita mo na yung the one mo. Maniwala ka sa akin. Deserve mo ang maging masaya. Malay mo, baka ito na yung huling beses. Makakawalan pa ba natin? Sa inialay kong pag-ibig. Gantimpalang hanap ko'y ligaya ng pag-ibig. Good morning! Nick! Noel! Bakit kayo nagpapasok ng ibang tao dito? Hindi ako ibang tao. In fact, dito ako natulog kagabi. At, kung gusto mo malaman, jowa ako ni Mario. Is this a joke? No, I'm not joking. I'm telling you the truth. At pwede ba, huwag mo akong ma-Ingles-Ingles. Huwag mo akong babasusin porket nandito ako sa pamamahay mo. Sige, tatagalugin ko para sa'yo. Lumayas ka dito. Ano ba? Rachel! Dito! Tama na yan! Rachel! Bitiwan mo siya! Bitiwan mo siya! Ate! Tay, ano naman bang kabaliwan to? Totoo ba? Nandito natulog yung babaeng yan? Oo. Dahil karapatan ko magpatuloy ng kahit na sinong gusto ko sa sarili kong pamamahay. Tay, wala akong pakialam kung anong kababuyan ang gawin ninyo sa barangay natin. Ang sa akin lang, utang na loob, Tay! Huwag niyo naman dalhin yung kalat na yan dito sa bahay! Okay ka lang ba? Ha? Okay ka lang? Saktan ka ba? Wow! Love team ng taon tayo ah. Ba't di nyo kaya maisipan gumawa ng vlog nang sumikat rin kayo? Wala nang nagawa sila Rachel at Nick kundi sundin ang gusto ng ama. Napilitan silang pakisamahan si Christine bilang kasintahan ng ama kahit halos kaedad lang nila ito. Alam mo, natuyot na yung mga halaman dahil sa sobrang init. Pero mukhang sanay na sanay ka sa tuyong lupa. Alam mo, Rachel, ang tuyong lupa, pwede pa rin umusbong ang halaman. Yumabong, basta inaalagaan. Tinidiligan. Parang ginawa mo sa tatay ko? Alam mo, wala akong pakailam kung basura ang tingin ninyo kay Mario. Lalo ka na. Pinuno ko lang naman ang pagkukulang nyo eh. Ang pagkukulang nyo sa tatay ninyo. Malungkot siya, dumating ako. Oo nga eh. Sobra-sobra naman yata yung pagpuno mo. Pati ba kahalayan kasama? Dahan-dahan ka sa pananalita mo. Mahal ko si Mario. Oh, mahal. Oo nga eh.
buong mundo, mahal mo. Ilan na ba ang mga lalaking dumaan sa'yo? Bastos ka! Ano nangyayari dyan? Anong ginagawa? Nababayo ka na ba? Ano ba kaguluhan niya? Mario, tulungan mo ako! Ano nangyari? Nagsisinungaling yan! Sino? Hoy, napakasinungaling mo, ha? Ikaw may kagagawa niyan. Ikaw may gawa sa sarili mo niyan. Ano pa nagsasabi mo? Ha? Ikaw ang napakasinungaling! Bakit mo gagawin ito sa sarili ko? Eh, siya sumusobra ka na! Ako pa yung sumasobra. Teka nga! Nakakahiya naman sa ilang taon mo na wala ka para sa amin ni Nick. Alam mo, dapat ikaw na lang namatay eh, hindi si nanay! Sumusobra ka, tay! Ano? Mas pinaniniwala mo yung babae na yan? Dahil si Christine lang ang umuunawa at nagmamahal sa akin. Ngayon, kung hindi niyo siya kayang matanggap dito, makakalayas na kayo sa pamamahay ko. Lumayas na kayo! Oo! Lalayas kami! Dahil ayaw ko mahawa sa kadumihan ninyo! Okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Okay ka lang? Ate. Sama na rin ako sa'yo. Ay, gusto ko na umalis dito. Hindi. Dito ka lang. Bantayan mo yung babae. May problema ba? Ko lang kasi matanggap yung ginawa sa akin ng anak mo eh. Sinubukan ko naman siya pakisamahan eh. Kaso siya din naman itong matigas. I'm sorry. Pero pinapangako ko sa'yo, wala na makakapanakit sa'yo. Sorry din. Dahil tuloy sa akin, umalis si Rachel tsaka yung asawa niya. Huwag silang intindihin. Matanda na sila, kaya nila lang tumayo sa sarili nilang mga paa. Buti pa nga yun si Rachel eh. Maganda yung trabaho. Malaking sweldo. Siguro naman may mahanap silang magandang matutuluyan. Di kaming magkapatid. Wala. Isang kahig, isang tuka. Ito naman si Carlo. Di mo alam kung kailan sasampa sa barko. E paano? Kulang-kulang din ang mga requirements. Wala naman kasi kaming pera. Kaya yan. Tis-tis muna. Huwag na isipin yung pera. Ano ba kailangan mo? May konting ipon naman ako. Huwag na mahal. Nakakahiya. Sige na. Gusto ko makatulong sa inyong magkapatid. Kulang-kulang 300,000 din lahat-lahat eh. Teka, sandali lang.
Sige, mahal. Bukas na bukas, mag-withdraw ka ng pera. Talaga? Salamat, mahal. Ayos to Dami. Ayos tong matandang na bingwit mo Bigatin Yan na bang mag-aangat sa buhay natin? At ikaw ang maglulubog sa akin sa utang, ha? Carlo, umayos ka nga. Bumingwit ka naman ng mga big time. Huwag ka naman pumatol sa mga epetics na perks. Nakamakapera-pera yung mga yan. Bakit ba akong mambabakla, meron na akong matrona. Matrona? Oo! Teka lang. Ang usapan natin, sa lalaki ka lang papatol. Ano yung matrona na yan? Aba, siyempre pera-pera to. Nagsanti yun, hoy. Merong isang palaisdaan sa Pampanga. Tapos merong isang factory ng feed sa Bulacan. Mas mayaman pa to sa Mario mo. Siguraduhin mo lang, na trabaho lang yung matrona na yan. Ito naman. Sa tingin mo ba, magkakagusto ko sa itsura ng matrona to? Bagay. Sino nga naman magkakagusto sa ganyang mukha? Ano? Naniniwala ka na ba, ate? Walang kamalay-malay si Mario na ang babaeng muling nagpatibok ng puso niya at inaakala niyang tunay na nagmamahal sa kanya ay manloloko lang pala. Hanggang kailan siya paglalaruan nila Christine at Carlo? At ano pa kaya ang binabalak ng dalawa sa kawawang matanda? Sabitin naman ako dun. Tama na nga yun. Tika. Huwag nga dito, baka may makakita sa atin. Ano ka ba? Paano pag lolo? Okay lang pwede. Pag ako, bawal na. Ganun talaga. Ano, beso lang, ganun. Oo, beso. Beso. Ate. Ano? Arte-arte ka ngayon. Mamaya ka sa akin, ha? Ayaw mong pwede sa akin, ha? Hindi ka pwede. Dito na kaya magtatapos ang maliligayang araw ni Christine? Pero sino kaya ang paniniwalaan ni Mario? Si Rachel ba o si Christine? Abangan ang susunod na mangyayari sa susunod na Sabado dito lang sa Tadhana. Magandang hapon, ako po si Marian Rivera. Maraming salamat sa panonood mga kapuso. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe na sa official YouTube channel ng GMA Public Affairs. Huwag niyong kalimutang pindutin ang bell button.